Hindi mo ba naiintindihan, Amara? Kahit anong pagod mo sa kusina, kahit gaano pa karaming kandila ang itirik mo, hinding-hindi mo mapupunan ang puwang na iniwan niya. Ang mga salitang iyon ni Leon ay tila mga tipak ng yelo na bumaon sa dibdib ni Amara. Mas masakit pa kaysa sa hapdi ng hiwa sa kanyang daliri, habang naghihiwa ng mga sangkap kanina. Nanatiling nakatayo si Amara sa gitna ng kanilang malawak na hapagkainan, hawak ang isang pilak na sandok na dahan-dahang nanginig sa kanyang mga kamay. Ang usok mula sa mainit na kare-kare, ang paboritong putahe ni Leon na buong pagmamahal niyang niluto sa loob ng 5 oras, ay tila naging malabong ulap na nagpalamlam sa kanyang paningin. 18 taon. 18 taon ng pagtitiis, ng pag-unawa, at ng pag-asang balang araw, ay makikita rin ni Leon ang halaga ng kanyang pananatili. Ngunit sa gabing ito, ang gabi ng kanilang 18 anibersaryo ng kasal, ang tanging natanggap niya ay ang malamig na katotohanang siya ay isa lamang anino sa sarili niyang pamamahay. Dahan-dahang ibinaba ni Amara ang sandok. Sa ibabaw ng mamahaling telang hapag, hindi alintana ang mansa ng sarsa na kumalat doon. Wala siyang naramdamang galit, kundi isang malalim na pagod na tila humihigop sa hininga niya. Tumingin siya sa kanyang asawa na ngayon ay nakatalikod na sa kanya, abala sa pag-aayos ng kanyang Amerikana sa harap ng salamin. Ang anino ni Leon sa pader ay tila isang higante na nagpaliit sa kanyang pagkatao. Nais niyang sumigaw, nais niyang itanong kung saan siya nagkulang. Ngunit ang tanghing lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan ay ang mahinang tawag sa pangalan nito. Leon, gabi na. Maulan sa labas. Hindi ba pwedeng kahit ngayong gabi lang, dito ka muna? Hindi lumingon ng lalaki. Ang tanging sagot ni Leon ay ang tunog ng pagsara ng pinto na tila isang pinal na hatol sa kanilang pagsasama. Naiwan si Amara sa katahimikan ng bahay, kasama ang mga pagkaing dahan-dahang lumalamig at ang mga kandilang unti-unti nang nauubos ang metsa. Sa bawat patak ng ulan sa kanilang bubungan, tila binibilang nito ang bawat segundong lumilipas patungo sa hating gabi. 2:00 ng madaling araw. Ang oras na tila nakatadhana para sa mga lihim na hindi kayang dalhin ng liwanag. Narinig ni Amara ang dahan-dahang pag-andar ng sasakyan ni Leon sa labas ng gate. Sa loob ng 18 taon, hinayaan niya ang asawang umalis sa ganitong oras nang walang imik. Umaasang ang pagtitiwala niya ang magsisilbing tali para bumalik ito sa kanya. Ngunit ang mga salita ni Leon kanina ay nagsilbing mitya ng isang katotohanang hindi na niya kayang talikuran. Sa pagkakataong ito, hindi siya mananatiling nakaupo sa dilim. Bit-bit ang kanyang tsinelas at isang manipis na balabal, lumabas si Amara sa likurang pinto. Hindi niya binuksan ang ilaw ng kanyang sariling sasakyan hanggang sa makalayo siya ng kaunti sa kanilang subdivision. Sinundan niya ang pulang ilaw ng sasakyan ni Leon na tila isang naglalakad na baga sa gitna ng madilim na kalsada patungo sa labas ng lungsod. Ang bawat pagliko ni Leon ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Amara, isang kaba na may halong pait. Huminto ang sasakyan ni Leon sa harap ng isang gusaling matagal nang nilimot ng panahon, ang lumang Teatro Esmeralda. Ang pader nito ay balot na ng mga gumagapang na baging at ang mga bintana ay tila mga matang wala ng buhay. Dahan-dahang bumaba si Leon, hawak ang isang payong at pumasok sa loob ng teatro gamit ang isang susing tila bagginto ang halaga sa kanya. Lumabas si Amara sa kanyang sasakyan, hinayaang mabasa ang kanyang balabal ng malamig na ulan. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ng teatro ay puno ng panginginig. Nang pumasok siya sa loob, ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay agad na sumalubong sa kanya. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang bahagi ng entablado ang maliwanag. Isang solong spotlight ang nakatutok sa gitna, nagbibigay buhay sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Doon, sa gitna ng entablado, nakita niya si Leon. Ngunit hindi ang malamig at walang pusong Leon na kausap niya kanina. Ang Leon na nakikita niya ngayon ay may luha sa mga mata,
Ang kanyang mga kamay ay marahang nakahawak sa baywang ng isang babae. Isang babaeng nakasuot ng pangkasal na puti. Ang belo nito ay mahaba at tila gawa sa mga pangarap na naudlot. Nagsimumulang tumugtog ang isang mahinang musika mula sa isang lumang gramopon sa gilid. Nagsimulang sumayaw ang dalawa, isang mabagal at masakit na sayaw. Ang babae ay hindi nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, habang ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni Leon. Sa bawat pag-ikot nila, tila bumabalik si Leon sa isang panahon kung saan hindi pa si Amara ang kanyang asawa. Hindi na nakapagpigil si Amara. Ang sakit sa kanyang dibdib ay sumabog. Nagtulak sa kanya para humakbang palabas mula sa anino ng mga silya. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig na kahoy ay tila isang kulog na bumasag sa mahikang bumabalot sa entablado. "Leon," ang tanging nasabi niya. Ang boses ay basag at puno ng pagdurusa. Biglang huminto ang musika. Lumingon si Leon. Ang kanyang muka ay kakikitaan ng matinding gulat at takot na nauwi sa galit. Ngunit ang pansin ni Amara ay naagaw ng babaeng kasama ng kanyang asawa. Nang dahan-dahang iangat ng babae ang kanyang muka at tanggalin ang manipis na belo, pakiramdam ni Amara ay tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang babaeng ito, ang babaeng tila biktima ng panahon at nakakulong sa isang walang hanggang sayaw, ay ang mukhang nakikita niya sa mga lumang litrato sa mansyon ng mga Esmeralda. Ang babaeng sinabi sa kanya ni Doña Esmeralda na namatay na sa isang aksidente 18 taon na ang nakalilipas. Si Clara. Hindi ito isang kaluluwa. Hindi ito isang guni-guni. Ang balat ng babae ay maputla, ngunit totoo. Ang kanyang mga kamay na nakakapit kay Leon ay nangangatal sa takot habang nakatingin kay Amara. "Amara, umalis ka na. Hindi mo dapat nakita ito." Ang utos ni Leon. Ang boses ay nangangatal sa gitna ng pakiusap at pagbabanta. Ngunit bago pa makasagot si Amara, isang boses mula sa itaas na balkonahe ng teatro ang narinig. Isang boses na puno ng awtoridad at lamig na tila galing sa ilalim ng lupa. "Sabi ko na nga ba, Leon, ang sobrang kabaitan mo kay Amara ang sisira sa ating lahat." Tumingala si Amara at nakita ang anino ni Doña Esmeralda na nakatayo sa itaas. Hawak ang isang tungkod. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagkagulat, kundi isang malupit na pagtanggap sa isang problemang kailangan ng wakasan. Ang bawat hakbang ni Amara palabas ng lumang teatro ay tila padlakad sa ibabaw ng mga bubog na unti-unting bumaon sa kanyang talampakan. Hindi siya lumingon. Hindi niya kaya. Ang imahe ni Clara na nakasandal sa dibdib ni Leon at ang malamig na titig ni Doña Esmeralda mula sa itaas ay tila mga aninong humahabol sa kanya sa gitna ng madilim at basang pasilyo. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas. Ang mga patak nito ay humahampas sa kanyang balat na tila maliliit na hagupit ng latigo. Ngunit wala na siyang maramdaman, kundi ang manhid na sakit sa loob ng kanyang dibdib. Nang makapasok siya sa kanyang sasakyan, hindi niya agad pinaandar ang makina. Hinawakan niya ng mahigpit ang manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko sa daliri. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay bumasag sa kanyang huling depensa. Doon, sa gitna ng kadiliman ng kalsada, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang umagos, mainit at puno ng pait. 18 taon. 18 taon siyang magmahal sa isang lalaking ang katawan lang ang kasama niya. Habang ang kaluluwa nito ay nakakulong sa isang teatrong puno ng alikabok at mga alaala ng ibang babae. Ang bawat alaala ng kanilang pagsasama ay tila isang malupit na biro na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mga ngiti ni Leon na hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata, ang mga gabi ng katahimikan na inakala ni Amara na pagod lang sa trabaho, lahat ng iyon ay meron palang ibang kahulugan. Siya ang legal na asawa, ang reyna ng mansyon. Ngunit siya rin pala ang pinakadakilang estrangero
sa buhay ng sarili niyang asawa. Pagdating niya sa bahay, ang mansyon ay tila isang malaking puntod. Ang bawat dekorasyon, ang bawat mamahaling gamit na pinili niya para gawing komportable ang buhay ni Leon ay tila tumatawa sa kanyang kamangmangan. Pumasok siya sa kanilang silid at naupo sa gilid ng kama, hindi binubuksan ang ilaw. Hinayaan niyang balutin siya ng kadiliman, hinihintay ang pagdating ng lalaking naging sentro ng kanyang mundo, ngunit naging mitsa rin ng kanyang pagkawasak. Makalipas ang isang oras, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang dahan-dahang hakbang ni Leon sa hagdan ay tila isang mabigat na tambol na nagpapakaba sa kanyang buong pagkatao. Nang bumukas ang pinto ng silid, pumasok ang liwanag mula sa hallway. Nagpapakita sa anino ni Leon. "Amara, bakit gising ka pa?" Ang tanong ni Leon. Ang boses niya ay kalmado. Tila walang nangyaring kakaiba sa teatro. Ang pagkukunyaring ito ang higit na nakakasakit kay Amara. Hindi sumagot si Amara. Nanatili siyang nakatingin sa kawalan. Dahan-dahang lumapit si Leon at tumayo sa harap niya. Naamoy ni Amara ang pamilyar na amoy ng teatro. Ang amoy ng lumang pabango, alikabok at ang lamig ng ulan. "Amara, let's talk tomorrow. Pagod ako," sabi ni Leon habang nagsisimulang magtanggal ng kanyang suot na relo. "Saan ka galing, Leon?" ang mahinang tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa isang malalim na balon. Bahagyang huminto si Leon, ngunit mabilis ding nakabawi. "Alam mo naman, di ba? Nagpahangin lang ako sa labas. I needed some space, Amara. Huwag nating gawing issue ang lahat." Issue. Ang pagkakita sa kanyang asawang kayakap, ang isang babaeng akala ng lahat ay matagal lang pumanaw ay tinatawag lang nitong issue. Hinarap ni Amara si Leon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng bahagyang liwanag, puno ng hinagbis. "Space? O baka naman kailangan mo ng oras para sa sayaw ninyo ni Clara?" Ang pangalang Clara ay tila isang kuryenteng gumitla kay Leon. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Amara ang totoong takot sa mga mata ng kanyang asawa. "What are you saying? You're imagining things, Amara. Masyado ka lang sigurong napapagod." Ang tangka ni Leon na i-gaslight ang asawa. Ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas sa depensa. "Clara is gone. Don't use her name to start a fight." "Nakita ko kayo, Leon. Nakita ko kayo sa Teatro Esmeralda." Ang hiyaw ni Amara. Sa wakas ay sumabog na ang emosyong kanina pa niya kinikimkim. Tumayo siya at hinarap ang asawa. Ang kanyang buong katawan ay nanginig sa galit. "Nandun din ang nanay mo. 18 taon, Leon. 18 taon ninyo akong ginagawang tanga. Buhay siya. Bakit ninyo itinatago na buhay siya?" Lumingon si Leon sa pinto. Tila natatakot na may makarinig sa kanila. Lalo na ang kanilang anak na si Liana. Agad siyang lumapit kay Amara at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Ngunit marahas na kumawala ang babae. "Amara, please. Hindi mo naiintindihan. This is for everyone's safety. Hindi mo alam kung ano ang kaya ni Mama." Ang pakiusap ni Leon. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Safety? Kaninong safety? Sa'yo? Sa nanay mo? O sa reputasyon ng pamilyang ito na mas mahalaga pa sa buhay ng tao?" Ang balik ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. "Minahal kita, Leon. Ibinigay ko ang lahat. Pero bakit pakiramdam ko ako ang namamatay sa loob ng bahay na ito?" Hindi nakasagot si Leon. Yumuko siya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Sa bawat segundo ng katahimikang iyon, naramdaman ni Amara ang dahan-dahang pagputol ng huling hibla ng kanyang pagmamahal. Dahan-dahang lumakad si Amara patungo sa pintuan, ngunit bago siya lumabas, tumigil siya at lumingon sa asawa. "Bakit may susi ka sa teatro ngayon, Leon?
Bakit pinapayagan ka ni Doña Esmeralda na pumunta doon gabi-gabi kung talagang ikaw ang biktima? Hindi sumagot si Leon. Ngunit ang kanyang pananahimik ay sapat na para sa isang bagong hinala sa isipan ni Amara. Lumabas si Amara ng silid at nagtungo sa kwarto ng kanyang anak na si Liana. Habang pinagmamasdan ang mapayapang mukha ng bata sa ilalim ng malambot na kumot, isang pangako ang nabuo sa kanyang puso. Hindi niya hahayaang maging biktima rin ang kanyang anak sa mga lihim ng pamilya Esmeralda. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa agahan, isang matandang katiwala ang lumapit kay Amara sa kusina. Ang matanda ay tila may gustong sabihin, ngunit takot itong magsalita dahil sa presensya ni Doña Esmeralda sa kabilang silid. Nang matiyak na walang nakakakita, may iniabot ang matanda na isang maliit, kalawanging susi sa kamay ni Amara. Huwag po kayong titingin sa likod, Ma'am Amara. Ang pabulong na babala ng matanda. Ang susi na yan, hindi lang yan para sa pinto ng teatro. Para din yan sa silid na pinagtataguan ng katotohanan tungkol sa gabi bago ang kasal ni Sir Leon. Bago pa makapagtanong si Amara, agad na umalis ang matanda. Hinawakan ni Amara ng mahigpit ang susi sa loob ng kanyang palad. Sa pagkakataong yon, naramdaman niya ang lamig ng bakal na tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang sikat ng araw na pumapasok sa mga bintana ng Mansyong Esmeralda ay hindi sapat upang pawiin ang lamig na namamayani sa loob ng hapagkainan. Sa bawat tunog ng pagtama ng mga pilak na kubyerto sa mamahaling porselana, tila may isang hindi nakikitang lubid na dahan-dahang humihigpit sa leeg ni Amara. Sa kabisera ng mesa, nakaupo si Doña Esmeralda, ang reyna ng tahanang ito, na may suot na perlas at isang mukhang tila gawa sa marmol, matigas at walang emosyon. Masyadong matabang ang tsokolate, Amara. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ang bawat detalye sa bahay na ito ay sumasalamin sa ating pangalan? Ang panimula ng Donya. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na labaha na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan. Hindi niya tiningnan ang manugang, na natiling nakatitig ang kanyang mga mata sa binabasa niyang dyaryo. Pasensya na po, Mama. Marami lang po akong iniisip kagabi. Ang mahinang sagot ni Amara, habang maingat na inilalagay ang tasa ng mainit na inumin sa harap ng biyenan. Dahan-dahang ibinaba ng Donya ang kanyang dyaryo at tinitigan si Amara. Ang kanyang mga mata, na tila mga mata ng isang agila, ay parang binabasa ang bawat takot at lihim na itinatago ni Amara sa likod ng kanyang mga mata. Maraming iniisip? O baka naman marami kang imahinasyon? Sabi sa akin ni Leon, tila hindi maganda ang takbo ng isip mo kagabi. Nanaginip ka raw ng gising tungkol sa mga taong matagal na nating ibinaon sa limot. Naramdaman ni Amara ang pang-inig ng kanyang mga kamay. Lumingon siya kay Leon na nakaupo sa tapat niya. Ngunit ang asawa ay nanatiling nakayuko, abala sa paghiwa ng kanyang pagkain na tila ba yon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Walang kakampi si Amara sa mesang ito. Hindi po yon panaginip, Mama. Nakita ko siya. Nakita ko si Clara sa Teatro Esmeralda. Ang matapang na pahayag ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Dahan-dahang ibinaba ni Doña Esmeralda ang kanyang tinidor. Ang tunog nito sa plato ay tila isang babala. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Amara, iha. Alam mo namang mahal ka namin, di ba? 18 taon ka na naming kinukupkop. Nung wala na kayong makain ng pamilya mo, sino ang sumalo sa inyo? Sino ang nagbigay sa iyo ng titulong Esmeralda? Ang boses ng Donya ay biglang naging malambing. Ngunit ang bawat salita ay puno ng lason. Ang utang na loob ay hindi binabayaran ng paggawa ng mga kwentong sisira sa dangal ng pamilyang ito. Si Clara ay pumanaw na. Ang nakita mo ay bunga lamang ng pagod o baka naman nagsisisimula ka ng mawala sa katinuan. Gaya ng iyong ina bago siya mamatay. Huwag ninyong idamay ang nanay ko, Mama, ang protesta ni Amara.
Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Alam ninyo ang totoo. Bakit ninyo siya itinatago doon? Bakit ninyo hinahayaang maging bilanggo si Clara sa sarili ninyong teatro? Biglang tumayo si Doña Esmeralda. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na anino na bumalot sa buong silid. Lumapit siya kay Amara at hinawakan ang baba nito. Pinilit siyang tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Makinig ka sa akin ng mabuti, Amara. Huwag mong hinalukay ang basurang matagal ng ibinaon. Dahil kapag nagpatuloy ka sa iyong mga kahibangan, hindi ako magdadalawang isip na ipadala ka sa isang pasilidad kung saan ka nababagay. At si Liana? Ang apo ko ay hindi pwedeng lumaki sa piling ng isang inang baliw. Gusto mo bang lumaking walang ina ang anak mo? Gaya ng nangyari kay Leon? Ang banta tungkol kay Liana ay tila isang saksak sa puso ni Amara. Napakuyom ang kanyang mga palad sa ilalim ng hapag. Alam niyang hindi nagbibiro ang Donya. Ang kapangyarihan ng pamilya Esmeralda ay abot hanggang sa mga pinakamataas na opisina sa lungsod. Sa isang kumpas ng kamay ng Donya, kaya nitong burahin ang pagkatao ni Amara. Kumain ka na, Amara. At pagkatapos nito, pumunta ka sa garden at tulungan mo ang mga hardinero. Baka kailangan mo lang ng sariwang hangin para mahimasmasan ka. Ang huling utos ng Donya, bago ito marangal na lumakad palabas ng silid. Ang tunog ng kanyang tungkod sa sahig ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Amara. Naiwan si Amara at Leon sa hapag. Hindi pa rin tumitingala si Leon. Leon, hindi mo ba ako ipagtatanggol? Ang pabulong na tanong ni Amara. Ang boses ay puno ng pait. Mag-ingat ka, Amara. Ang bawat dingding sa bahay na ito ay may tenga. Ang tanging sagot ni Leon bago rin ito tumayo at umalis. Iniwan si Amara na mag-isa sa gitna ng marangyang hapag na tila naging isang malamig na bilangguan. Hapunan nang bumalik si Amara sa kanilang silid para magpahinga. Ang kanyang isipan ay pagod na pagod sa pag-iisip kung paano ililigtas si Liana at kung paano malalaman ang katotohanan nang hindi siya napapahama. Nang dahan-dahan niyang iurong ang kanyang unan para ayusin ang kama, may naramdaman siyang isang matigas na bagay. Isang sobreng puti. Nang buksan niya ito, walang nakasulat na pangalan sa labas. Ngunit sa loob, may isang maikling liham na isinulat sa isang papel na tila galing sa isang lumang notebook. Ang mga letra ay mabilis at tila isinulat ng isang taong nanginginig ang mga kamay. Hindi siya patay. Pinubuhay siya ng iyong pagdurusa. Hanapin mo ang baul sa ilalim ng entablado bago ang kabilugan ng buwan. Doon mo malalaman ang tunay na dahilan kung bakit ikaw ang pinili nilang pakasalan ni Leon. Naramdaman ni Amara ang pagtayo ng kanyang mga balahibo sa braso. Lumingon siya sa paligid ng silid, tila may matang nagmamasid sa bawat galaw niya. Sino ang naglagay nito rito? At anong kinalaman ng kanyang nakaraan sa sikreto ni Clara? Ang katotohanan ay parang isang sugat na pilit ibinabaon sa ilalim ng lupa. Kahit gaano mo pa ito tabunan, darating ang oras na ang baho nito ay aalingasaw at sisira sa bawat hininga mo. Sa ilalim ng matirik na sikat ng araw, ang Teatro Esmeralda ay hindi mukhang nakakatakot gaya ng nakita ni Amara kagabi. Ngunit sa bawat hakbang niya palapit sa malalaking pinto nito, nararamdaman niya ang isang bigat na hindi kayang ipaliwanag ng katuwiran. Ang susing ibinigay ng matandang katiwala ay malamig at tila may sariling buhay sa loob ng kanyang bulsa. Tumingin muna si Amara sa kanyang paligid. Sinisiguradong walang sasakyan ng mga Esmeralda ang nakasunod sa kanya. Bago dahan-dahang ipinasok ang susi sa butas ng kandado. Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay dinala ng hangin, isang matalim na huni na tila protesta ng gusali sa kanyang pagpasok. Pagbukas ng pinto, ang amoy ng amag, alikabok, at lumang kahoy ay agad na sumakal sa kanyang ilong. Ang loob ng teatro ay tila isang higanting kabaong na puno ng mga alaala. Ang mga silya na dati ay puno ng mga taong nagpapalakpakan ay balot na ng makapal na sapot ng gagamba at puting tela na tila mga multong nakatitig sa kanya. Sino ang nariyan?
Isang gumaralgal na boses ang narinig mula sa madilim na bahagi ng backstage. Napatalon si Amara sa gulat. Mula sa anino, lumitaw ang isang matandang lalaki na may hawak na walis. Ang kanyang mga mata ay malabona at ang kanyang balat ay tila tuyong papel. Ito si Mang Tino, ang matandang katiwala na nabanggit sa kanya. Mang Tino, ako po si Amara, ang asawa ni Leon. Ang pakilala ni Amara, ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag, bahaging nanginig ang mga kamay ng matanda nang marinig ang pangalan ni Leon. Iha, hindi ka dapat nareto. Ang lugar na ito ay sumpa sa sinumang pumasok nang walang pahintulot ng donya. Umalis ka na habang wala pa ang mga tauhan niya. Mang Tino, kailangan kong malaman ang totoo. Nakita ko si Clara kagabi. Buhay siya, hindi ba? Ang pakiusap ni Amara habang lumalapit sa matanda. Bakit siya nareto? Ano ang ginawa nila sa kanya? Huminga ng malalim si Mang Tino at tumingin sa itaas. Tila natatakot na may makarinig sa kanila kahit sila lang ang naroon. Si Clara ay isang ibon na binali ang mga pakpak bago pa man makalipad, Amara. Ang pamilyang pinasukan mo ay hindi marunong magpatawad sa mga nakakaalam ng kanilang lihim. Kung gusto mo talagang malaman ang katotohanan, hanapin mo ang kinalalagyan ng kanyang mga pangarap. Itinuro ni Mang Tino ang hagdan pababa sa ilalim ng entablado, ang bahagi ng teatro na tinatawag na The Pit. Doon, sa ilalim ng lugar kung saan siya huling sumayaw, may isang baul na hindi kailanman nagalaw ng sinuman dahil sa takot. Nagpasalamat si Amara at dahan-dahang bumaba sa makitid at madilim na hagdanan. Ang tanging liwanag na dala niya ay ang flashlight mula sa kanyang telpono. Sa bawat baitang na kanyang tinatahak, ang hangin ay lalong nagiging malamig at mabigat. Nang makarating siya sa ilalim, nakita niya ang mga luma at sirang props ng teatro. Mga kahoy na espada, mga kupas na belo, at mga sirang maskara. Sa isang sulok, sa ilalim ng makapal na alikabok, nakita niya ang isang lumang baul na gawa sa maitim na kahoy. May nakaukit na pangalan sa ibabaw nito sa isang elegante ngunit kupas na paraan. Clara. Nanginig ang mga daliri ni Amara habang binubuksan ang trangka ng baul. Ang tunog ng pagkiskis ng kinakalawang na bakal ay tila isang daing ng sakit. Sa loob nito, maayos na nakatiklop ang isang lumang bestido, mga sapatos na pangsayaw, at sa pinakailalim, isang makapal na talaarawan na may takeb na balat. Kinuha ni Amara ang talaarawan. Ang mga pahina nito ay nanilaw na sa panahon. Nang buksan niya ang unang pahina, isang tuyong bulaklak ng jasmine ang nahulog sa kanyang kandungan. Ang bango nito ay wala na, tila isang alaala na unti-unting kumukupas. Binasa ni Amara ang huling sinulat ni Clara bago ang gabi ng kanyang pagkawala. Ngayong gabi, sasabihin ko na kay Leon ang totoo. Hindi ko kayang sikmurain ang yaman ng mga Esmeralda kung ang bawat sentimo nito ay galing sa dugo at luha ng mga magsasaka sa asyenda. Natuklasan ko ang itinatagong dokumento ni Doña Esmeralda. Kung malalaman ito ng gobyerno, mawawala ang lahat sa kanila. Natatakot ako. Ngunit mas natatakot akong pakasalan ng isang pamilyang ang pundasyon ay kasinungalingan. Sana ipakinggan ako ni Leon. Naramdaman ni Amara ang isang matinding kaba. Ang mga pahina pagkatapos noon ay may mga mansa ng tuyong dugo at mga bakas ng luha na nagpa-blur sa tinta. Sa isang bahagi, may nakasulat na pangalan na nagpatigil sa tibok ng puso ni Amara. Ang pangalan ng kanyang sariling ama. Doña Esmeralda said she found a replacement, someone more obedient, someone whose family is in debt to them. She mentioned the girl from the south, Amara. Napaupo si Amara sa malamig na sahig. Ang talaarawan ay tila naging apoy na nagpapapaso sa kanyang mga kamay. 18 taon. 18 taon siyang naniniwala na ang pagpili sa kanya ng mga Esmeralda ay isang swerte, isang biyaya para sa kanyang naghihirap na pamilya. Ngunit sa katunayan,
Siya ay pinili dahil siya ay madaling kontrolin. Dahil ang kanyang pamilya ay may utang na loob na gagamitin para busalan ang kanyang bibig. Dahan-dahang hinaplos ni Amara ang tuyong bulaklak. Naramdaman niya ang pait ng nakaraan ni Clara na tila naging sarili na rin niyang pait. Hindi lang si Clara ang biktima rito. Siya rin. Silang dalawa ay mga bilanggo sa isang marangyang dula-dulaan na idinirek ni Doña Esmeralda. Biglang narinig ni Amara ang mga yabag ng sapatos sa itaas ng entablado. Mabibigat na hakbang. Hindi yon si Mang Tino. Ang tunog ng tungkod na tumatama sa kahoy ay tila isang babala na ang reyna ay narito na para hanapin ang kanyang nawawalang alipin. Mabilis na itinago ni Amara ang tala-arawan sa loob ng kanyang balabal at pilit na itinulak ang baul pabalik sa madilim na sulok. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib sa gitna ng katahimikan ng ilalim ng teatro. Ang bawat tibok ng puso ni Amara ay tila isang tambol na nagbababala ng kamatayan sa gitna ng nakabibinging katahimikan sa ilalim ng entablado. Nakakuyom ang kanyang mga kamay sa lumang tala-arawan ni Clara, ang mga kuko niya ay dahan-dahang nabaon sa balat ng kanyang palad habang pinipigilan ang sarili na huminga ng malakas. Sa itaas, ang tunog ng tungkod ni Doña Esmeralda na tumatama sa kahoy na sahig ay tila bawat segundo ng buhay ni Amara na unti-unting nauubos. Tino, alam kong narito ka. Huwag mong subukan na maglaro sa akin. Ang boses ng Donya ay malamig. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Narinig ni Amara ang mabibigat na paghinga ni Mang Tino mula sa itaas. Nagwawalis lang po ako, Donya. Pasensya na po at hindi ko kayo narinig na pumasok. May pumasok bang iba rito? May nakita akong sasakyan sa di kalayuan. Tanong ng matanda. Ang bawat salita niya ay tila isang patalim na naghahanap ng biktima. Wala po, Donya. Baka sa mga dumadaan lang po yun patungo sa bayan. Sagot ni Mang Tino. Ramdam ni Amara ang panginginig sa boses ng matanda. Lumipas ang ilang minuto na tila badantaon para kay Amara. Nang marinig niya ang paglayo ng mga yabag at ang muling pagbalot ng katahimikan sa teatro, doon lamang siya naglakas loob na huminga. Mabilis siyang lumabas mula sa kanyang pinagkataguan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at determinasyon. Hindi na siya ang dating Amara na sunod-sunuran. Ang bawat salitang nabasa niya sa tala-arawan ay naging apoy na nagpabago sa kanyang pagkatao. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng amoy ng masarap na hapunan. Isang pabalat-bungang katahimikan na tila ba walang bahid ng dugo at kasinungalingan. Nakaupo na si Leon sa hapag. Ang kanyang muka ay pagod at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Saan ka galing? Ang tanong ni Leon nang hindi tumitingin sa kanya. Sa labas. Huminga lang ng hangin, Leon. Kaya ng lagi mong ginagawa tuwing 2:00 ng madaling araw? Ang sagot ni Amara. Dahan-dahan siyang naupo sa tapat ng asawa. Ang tala-arawan ay ligtas na nakatago sa loob ng kanyang silid sa itaas. Bahagyang nanginig ang kamay ni Leon na hawak ang baso ng tubig. Amara, wag na nating pag-usapan yon. Sabi ni Mama, kailangan mong magpahinga. Baka kung ano-ano na naman ang nakikita mo. Hindi ako baliw, Leon. At alam mong hindi ako nag-iimahinasyon, ang mariing sabi ni Amara. Tinitigan niya ng diretsyo ang asawa, pilit na hinahanap ang lalaking minahal niya sa likod ng mga mata nitong puno ng lihim. Sabihin mo sa akin, Leon, gaano ba kahalaga ang pangalan ng mga Esmeralda sa'yo? Mas mahalaga ba ito kaysa sa buhay ni Clara? O kaysa sa buhay ko? Ang pangalang Clara ay tila isang kulog na nagbatahimik sa buong silid. Sa sobrang gulat, nabitawan ni Leon ang hawak niyang baso. Ang pagbagsak nito sa sahig ay lumika ng mga piraso ng kristal na kumalat sa ilalim ng kanilang hapag. Tila ang kanilang pagsasama na dahan-dahan ng nadudurog. Amara, itigil mo na ito! Hindi mo alam kung ano ang ginagawa mo! Ang pabulong na hiyaw ni Leon. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Amara. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Pakiusap,
Para sa kaligtasan nating lahat. Para kay Liana. Huwag mo nang ungkatin ang nakaraan. Kaligtasan? O pananatili sa kadiliman? Ang balik ni Amara, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang umagos. 18 taon akong naging martir sa bahay na ito. Inakala ko na balang araw ay mamahalin mo rin ako ng buo. Pero pinalit ninyo lang pala ako, dahil madali akong diktahan. Dahil may utang na loob ang pamilya ko sa inyo. Napayak si Leon at lumuhod sa harap ni Amara. Ang kanyang mga kamay ay humbawak sa tuhod ng asawa. Patawarin mo ako, Amara. Wala akong magawa. Si Mama, kontrolado niya ang lahat. Kung hindi ko susundin ang gusto niya, mawawala ang lahat sa atin. Papatayin niya ang natitirang buhay kay Clara. At baka pati ikaw. Naramdaman ni Amara ang matinding awa para sa asawa. Ngunit mas matindi ang put na nararamdaman niya para sa sistemang pumatay sa kaluluwa ni Leon. Sa pagkakataong ito, na-realize niya na si Leon ay hindi lang isang kasabwat, kundi isa ring biktima. Isang bilanggo na walang lakas na lumaban. Pumili ka, Leon. Ang katotohanan o ang iyong ina? Ang hamon ni Amara. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng paninindigan. Bago pa makasagot si Leon, ang katahimikan ng bahay ay muling bumasag sa tunog ng telepono sa gilid ng silid. Isang mahaba at nakakabahalang tunog. Dahan-dahang tumayo si Amara at sinagot ang tawag. Wala siyang narinig na boses sa kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Tanging ang tunog ng hangin at ang mahinang hikbi ng isang bata. Amara? Isang boses ng lalaki. Hindi pamilyar ngunit puno ng banta ang nagsalita. Nandito ang anak mo sa mansyon ng kanyang lola. Sabi ng Donya, masyado ka raw kasing nagiging mausisa. Baka gusto mong dalawin ang anak mo bago siya makalimot kung sino ang tunay niyang ina. Ang telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa kamay ni Amara. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Lumingon siya kay Leon, ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot. Leon, kinuha ni mama mo si Liana. Ang tanging nasabi ni Amara, bago siya tuluyang napaupo sa sahig, ang kanyang buong pagkatao ay nanginig sa takot para sa kanyang anak. Ang gabi ay tila isang malupit na kumot na bumabalot sa buong mansyon ng mga Esmeralda, kung saan ang bawat anino ay tila may dalang banta. Mabilis na nagmaneho si Amara, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa kanyang isipan, ang boses ng kanyang anak na si Liana ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw, isang mahinang hitbi na humihiwa sa kanyang puso. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang lamig na iniwan nito ay tila pumasok hanggang sa kanyang mga buto. Pagdating sa mansyon, hindi na hinintay ni Amara ang pagbubukas ng mga tauhan. Patakbo siyang pumasok sa malawak na sala, kung saan ang mga naglalakihang chandelier ay nagbibigay ng isang marangya muit malamig na liwanag. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo si Doña Esmeralda sa kanyang paboritong silya na gawa sa inukit na nara. Sa kanyang kandungan, mahimbing na natutulog si Liana. Ang kanyang maliit na mukha ay tila walang kamalayan sa bagyong namumuo sa paligid. Nandito ka na pala, Amara? Akala ko ay mas pipiliin mo ang iyong mga lumang papel kaysa sa katahimikan ng iyong anak. Ang boses ng Donya ay parang kalansing ng pilak, malamig at walang puso. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang buhok ni Liana, isang kilos na tila pagmamahal, ngunit para kay Amara ay isang malinaw na pananakot. Ibigay mo sa akin ang anak ko, Mama. Ang pakiusap ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at matinding galit. Humakbang siya palapit, ngunit agad na tumayo ang dalawang armadong gwardya sa gilid ng Donya. Huwag kang masyadong mabilis, Hicha. Alam nating dalawa na hindi ka nararapat sa batang ito sa kasalukuyan mong kalagayan. Ang sabi ng matanda, habang dahan-dahang inililipat si Liana sa bisig ng isang yaya para dalhin sa itaas. Gustong sumigaw ni Amara, gustong lumaban, ngunit bawat galaw niya ay tila kontrolado ng reyna ng kadiliman sa harap niya. Nang mawala na si Liana sa paningin, lalong naging matalas ang titig ni Doña Esmeralda.
Naupo ka, Amara. May mga bagay tayong dapat ayusin para sa kinabukasan ng pamilyang ito. Inilapapag ng Donya ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Ito ay isang kasunduan. Isusuko mo ang lahat ng karapatan mo bilang asawa ni Leon at ina ni Liana. Kapalit nito, bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula sa ibang bansa. Doon, maaari mong ipagpatuloy ang iyong paghahanap sa katotohanan nang hindi nakakasira sa amin. Bakit ninyo ito ginagawa? Bakit kailangang magdusa ang lahat para sa isang lihim na matagal na ninyong itinago? Ang tanong ni Amara. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisingi dahil ang katotohanan ay para lamang sa mga taong kayang dalhin ang bigat nito, Amara. At ikaw? Ikaw ay isang mahinang babae na pinulot ko sa putikan. Ang mapait na sagot ng Donya. Tumayo siya at lumapit kay Amara. Ang kanyang amoy ng mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hininga ng manugang. Kung hindi ka pipirma, bukas na bukas din ay ilalabas ko ang mga papeles na nagpapatunay na ikaw ay may sakit sa isip. Sino ang paniniwalaan ng korte? Ang isang Doña Esmeralda, o ang isang inang baliw na nakikita ang mga multo sa teatro. Naramdaman ni Amara ang matinding pag-ikot ng kanyang mundo. Ang gaslighting ng Donya ay tila isang lason na dahan-dahang lumulumpo sa kanyang katuwiran. Tiningnan niya ang panulat sa ibabaw ng mesa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumuko para lamang makasama ang kanyang anak. Ngunit ang alaala ng mga mata ni Clara at ang mga salita sa talaarawan ay nagbibigay sa kanya ng isang kakaibang lakas. Pumirma ka na, Amara. Para ito sa ikabubuti ni Liana, ang udyok ng Donya. Ang kanyang boses ay naging malambing na tila isang bitag na puno ng asukal. Dahan-dahang hinawakan ni Amara ang panulat. Naramdaman niya ang lamig nito sa kanyang mga daliri. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang anino ng mga puno ay tila mga kamay na kumakaway sa kanya. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, may isang bagay siyang napansin sa labas. Isang pamilyar na anino na nakatayo sa ilalim ng ilaw ng post. Si Leon. Hindi pumasok si Leon. Nanatili lamang itong nakatayo sa labas, tila isang rebulto ng pagsisisi. Ang makita ang asawa na walang lakas na pumasok para ipagtanggol siya, ay nagbigay kay Amara ng isang masakit na desisyon. Hindi siya pwedeng umasa kay Leon. Kung gusto niyang iligtas ang kanyang anak at ang sarili niya, kailangan niyang maging mas tuso kaysa sa reynang nasa harap niya. Pipirma ako, ang mahinansabi ni Amara. Ngunit sa kanyang isipan, isang plano ang dahan-dahang nabubuo. Habang inilalapat niya ang panulat sa papel, hindi siya nakatitig sa linya kung saan dapat lumagda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na voice recorder na itinatago niya sa loob ng kanyang balabal na kanina pa nakabukas. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang pirma, ang katahimikan ng mansyon ay muling bumasag. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga paa sa hagdan at ang malakas na pagbukas ng pinto sa itaas ay nagpalingon sa kanilang dalawa. Lola! Lola, ayoko po doon! Gusto ko kay Mama! Ang boses ni Liana ay puno ng takot, tila nakatakas sa yaya at nagtatakbo pababa. Nang makita ni Liana ang kanyang ina na nakatayo at umiiyak. Mabilis itong tumakbo at yumakap sa binti ni Amara. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot ni Amara ay napalitan ng isang nagbabagang determinasyon. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang anak. Tila ba ito ang kanyang huling hininga? Amara! Bitawan mo ang bata! Ang sigaw ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Nawala ang lahat ng kanyang pagiging marangal. Tumingin ng diretso si Amara sa kanyang biyanan. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot. Hindi ko siya iiwan, Mama. At hinding-hindi ninyo kami makukuha. Ngunit ang hindi inaasahan ni Amara ay ang mabilis na pagkilos ng mga gwardiya. Isang malakas na tunog ng paglock ng lahat ng pinto sa mansyon ang narinig,
isang tunog ng bakal na tila nagsasabing wala ng kawala ang sinuman. Ang Mansyon Esmeralda ay hindi na isang tahanan. Ito ay naging isang marangyang kulungan kung saan ang bawat dingding ay tila may kakayahang bumulong ng mga lihim. Ang tunog ng paglock ng mga pinto ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang hudyat na walang sinuman ang makakalabas nang walang pahintulot ni Doña Esmeralda. Niyakap ng mahigpit ni Amara si Liana. Ang kanyang anak ay umiiyak sa takot, habang ang Donya ay nakatitig sa kanila na puno ng paghamak. Ikaw, Amara, dapat ay pumirma ka na lang at tahimik na umalis. Ang sabi ng Donya, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkadismaya. Ngayon, wala ka ng pagpipilian. Dito kayong mananatili hanggat hindi ka natututo ng leksyon. At tungkol sa mga pinagsasabi mong tungkol kay Clara, hinding-hindi ko hahayaang masira ang pangalan ng pamilyang ito dahil sa isang baliw na babae. Naramdaman ni Amara ang paghila sa kanya ng mga gwardiya. Bitawan ninyo ako! Liana! Sigaw ni Amara habang pilit na kumakawala. Ngunit masyadong malakas ang mga gwardiya. Dinala siya sa isang silid sa dulo ng mansyon. Isang silid na tila hindi na ginagamit, malamig at madilim. Bago pa man siya maitulak sa loob, nakita niya si Leon na nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang muka ay walang buhay. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Leon, nakita ni Amara ang matinding awa at pagsisisi. Ngunit ang kawalan ng kakayahan nitong kumilos ay lalong nagpainit sa kanyang galit. Nagpumigla si Amara at sumigaw. Leon, wala ka bang gagawin? Hahayaan mo na lang ba kaming kulungin ng nanay mo? Hahayaan mo bang gawing bilanggo si Liana sa mga kasinungalingan ninyo? Yumuko lamang si Leon. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Hindi niya kayang harapin ang asawa. Ang kanyang katahimikan ang naging huling patak na nagpaapaw sa pasensya ni Amara. Huwag kang mag-alala, Amara. Hindi ko hahayaang makalapit ang baliw na gaya mo sa aking apo. Ang huling salita ni Doña Esmeralda bago marahas na isinara ang pinto ng silid. Ang tunog nito ay tila isang pinal na hatol. Ang silid ay balot ng dilim. Tanging ang mahinang liwanag mula sa bintana na may rehas ang nagbibigay ng kaunting ilaw. Naglakad si Amara sa gitna ng silid. Pilit na pinakakalma ang sarili. Niyakap niya ang kanyang sarili. Pilit na pinipigilan ang luha. Hindi siya pwedeng panghinaan ng loob. Si Liana. Kailangan niya si Liana. At kailangan niya si Clara. Nang gabi ngayon, hindi nakatulog si Amara. Ang kanyang isipan ay abala sa pagbuo ng mga plano. Hawak niya ng mahigpit ang voice recorder na nakatago sa kanyang balabal, kung saan nakarecord ang mga salita ni Doña Esmeralda. Ito ang kanyang alas. Ngunit kailangan niya ng higit pa. Kailangan niya ng ebidensya na magdidiin sa Doña. Hindi lamang sa pagkulong sa kanya, kundi sa lahat ng kasinungalingan at krimen nito. Sa kanyang paglalakad sa dilim, may napansin si Amara sa dingding. May mga gasgas at kakaibang marka. Nang lapitan niya, nakita niyang may mga nakaukit na letra, mahina at tila ginawa ng isang taong desperado. C-L-A-R-A. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang hinahaplos ang mga letrang iyon. Ang silid na ito, hindi lang siya ang nakulong dito. Si Clara rin. Dahan-dahang napaupo si Amara sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader na iyon. Ang bawat gasgas ay tila kwento ng pagdurusa ni Clara. Naalala ni Amara ang talaarawan ni Clara, ang huling pahina kung saan nabanggit ang tungkol sa anak. Kung totoo ang nakasulat doon, kung anak nga ni Leon at Clara si Liana, ibig sabihin ay ninahaw ni Doña Esmeralda ang bata. Isang masakit na katotohanan na nagpabago sa pananaw ni Amara. Hindi na ito laban para sa kanyang pag-ibig. Laban na ito para sa pagmamahal ng isang ina at para sa hustisya. Habang pinipilit niyang matulog, naramdaman niya ang matinding pangungulila kay Liana.
Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat segundo na wala sa kanyang piling ang anak. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, may isang tunog siyang narinig. Isang mahinang pag-awit ng oyayi, lalabay, mula sa kabilang dingding. Hindi ito boses ni Doña Esmeralda. Ang boses na iyon ay matamis, ngunit puno ng hinagbis. Tila isang ina na umaawit para sa kanyang nawawalang anak. Tulog na, mahal kong anak. Ang iyong ina ay narito. Magpakatatag ka't lumaban. Darating ang umagang bago. Napakuyom ang mga palad ni Amara. Hindi siya nagkakamali. Si Clara. Buhay siya at nakakulong din sa mansyong ito. Ang bawat himig ng awit ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi siya nag-iisa. Silang dalawa ang magsasama upang labanan ang kadiliman. Kinabukasan, habang inihahatid sa kanya ang agahan ng isang yaya, sinubukan ni Amara na magsalita. Nakita mo ba si Liana? Kumusta na siya? Huwag po kayong mag-alala, Ma'am Amara. Ayos lang po si Liana. Kasama po niya si Sir Leon. Ang sagot ng yaya. Ang kanyang boses ay tila napipilitan. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Amara ang takot at awa. Pakiusapan mo si Mang Tino. Kailangan ko makipag-usap sa kanya. Ang pabulong na pakiusap ni Amara. Hindi sumagot ang yaya. Nagmamadali itong umalis, isinara ang pinto ng silid. Narinig ni Amara ang tunog ng pagpihit ng susi sa labas. Ngunit sa sandaling yon, hindi natakot ang kanyang naramdaman, kundi isang nagbabagang determinasyon. Hindi sapat ang luha para hugasan ang dumi ng 18 taon na kasinungalingan. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Amara habang nakatitig siya sa isang maliit na bitak sa dingding ng kanyang silid bilangguan. Sa gitna ng kadiliman, dahan-dahan niyang inilabas ang talaarawan ni Clara na maingat niyang itinago sa ilalim ng kanyang suot na damit. Sa tulong ng manipis na sinag ng buwan na tumatago sa rehas, binasa niyang muli ang mga huling pahina. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang puzzle na ang larawan ay mas nakakakilabot kaysa sa kanyang inaakala. Ayon sa mga petsa sa talaarawan, si Clara ay hindi nawala ng walang dala. Bago siya ikulong ng Donya, si Clara ay nagdadalang tao. At ang petsa ng kapanganakan ng sanggol ay tumutugma sa araw na ibinigay sa kanya si Liana, 10 taon na ang nakalilipas. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Amara. Ang batang inalagaan niya, ang batang itinuring niyang sariling laman at dugo, ang batang dinalhan niya ng gatas sa hating gabi at inawitan ng mga oyayi, ay ang anak ni Clara na ninakaw ni Doña Esmeralda. Sa halip na mawasak ang kanyang puso, isang kakaibang apoy ng galit at pagmamahal ang nagliyab sa dibdib ni Amara. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig ni Leon. Siya na ngayon ay isang inang handang pumatay at mamatay para sa hustisya. Sa sandaling ngayon, ang tunog ng pagpihit ng susi sa pinto ay bumasag sa katahimikan. Pumasok si Leon. Ang kanyang muka ay puno ng pait, at ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa bigat ng konsensya. Dala niya ang isang tray ng pagkain, ngunit hindi man lang ito tiningnan ni Amara. Amara, kumain ka na? Pakiusap, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Ang pabulong na sabi ni Leon. Ang boses ay puno ng pakiusap. Leon, tingnan mo ako. Ang utos ni Amara. Ang kanyang boses ay tila bakal sa katigasan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Anak ba natin si Liana? O anak siya ni Clara na kinuha ninyo para magmukhang normal ang ating pamilya? Nabitawan ni Leon ang hawak niyang kutsara. Ang tunog nito sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Napaluhod siya sa harap ni Amara. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumaloy. Ang kanyang pananahimik ang naging pinakamalakas na kumpirmasyon sa lahat ng hinala ni Amara. Patawarin mo ako, Amara. Si Mama ang may plano ng lahat.
Sabi niya, iyon lang ang paraan para manatili si Clara sa teatro nang hindi hinahanap ng batas. Ginawa ka naming instrumento para maging ina ng isang batang hindi sayo, ang hikbi ni Leon. Hinawakan ni Amara ang kwelyo ng asawa at pilit itong pinatayo. Instrumento? 18 taon, Leon? Ginawa ninyo akong buhay na kasinungalingan at si Clara ay pinapakain ninyo ng mga gamot para manatiling baliw, hindi ba? Para hindi siya makapagsalita? Hindi nakasagot si Leon. Tanging ang malalakas na hikbi lamang ang naririnig sa loob ng silid. Ngunit sa pagkakataong ito, lumabas ang itinatagong tapang ni Amara. Kinuha niya ang kamay ni Leon at inilagay doon ang kanyang voice recorder. Pumili ka ngayon, Leon. Maaari kang manatiling anino ng iyong ina hanggang sa mamatay ka sa pagsisisi, o maaari mo akong tulungan na tapusin ang impyernong ito. Ibigay mo sa akin ang ebidensya ng mga gamot na binibili ni mama mo. Ibigay mo sa akin ang susi sa silid ni Clara. Papatayin tayo ni Mama, Amara. Hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin. Ang babala ni Leon. Ang takot ay bakas pa rin sa kanyang mga mata. Patay na ako, Leon. Pinatay ninyo ang Amara na nagmamahal sa inyo 18 taon na ang nakalilipas. Ang kaharap mo ngayon ay ang inang lalaban para sa kanyang anak at para sa babaeng ninakawan ninyo ng buhay. Ang maring sagot ni Amara. Dahan-dahang tumayo si Leon. May kinuha siyang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa, ang gamot na pinapainom kay Clara, at ang susi ng teatro. Iniabot niya ito kay Amara. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang huling hininga ng katapangan. Gawin mo ang dapat mong gawin, Amara. Handa na akong tanggapin ang anumang parusa. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, ang pinto ng silid ay marahas na bumukas. Doon ay nakatayo si Doña Esmeralda kasama ang 2 pulis. Ang Doña ay may suot na mapanuyang ngiti. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng tagumpay. Sabi ko na nga ba, Leon? Hindi ka talaga maaasahan, ang sabi ng Doña. Tumingin siya sa mga pulis. Ayan siya. Ang asawa ng anak ko na nantangkang lasunin ang sarili naming anak dahil sa kanyang selos at sakit sa isip. Hulihin ninyo siya. Nagulat si Amara nang makita ang mga pulis na lumapit sa kanya. Ang mga ebidensyang hawak niya, ang susi at ang bote ng gamot, ay biglang nagmukhang ebidensya laban sa kanya sa harap ng mapanirang balangkas ng Donya. Hulihin niyo na siya! Huwag niyo nang hayaang makapanakit pa ng iba ang babaeng yan! Ang tinig ni Doña Esmeralda ay tila tunog ng isang malakas na kampana na naghuhudyat ng kamatayan sa dangal ni Amara. Sa gitna ng silid, ang mga pulis ay dahan-dahang lumapit. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit mas matimbang ang respeto o takot sa pangalan ng mga Esmeralda. Ang bawat hakbang nila sa sahig na nara ay tila mga dagok sa dibdib ni Amara. Hindi totoo yan. Siya ang nagpapainom ng lason kay Clara. Siya ang nagnakaw sa anak ni Leon. Ang hiyaw ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pot at kawalan ng pag-asa. Inilabas niya ang bote ng gamot na ibinigay ni Leon. Ngunit bago pa man niya ito maipakita ng maayos, mabilis na kumilos ang Donya. Nakikita niyo na? Hawak-hawak pa niya ang bote ng lason na balak ning ituloy sa aking apo. Ang mariing sabi ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na tila nagsasabing sa mundong ito, ang katotohanan ay pag-aari ng may kapangyarihan. Naramdaman ni Amara ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga binti at braso. Ang sakit ng pagkakasakal nito sa kanyang balat ay wala kumpara sa sakit ng pagkakanulo ng tadhana. Lumingon siya kay Leon, naghahanap ng huling hibla ng pag-asa. Leon, magsalita ka. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Ipagtanggol mo ang asawa mo. Ngunit si Leon ay tila isang aninong unti-unting naglalaho sa dilim. Nakatayo siya sa gilid, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang bibig ay tila tinahi ng takot. Ang bawat hikbi niya ay tila isang pag-amin ng kanyang sariling kahinaan.
Yumuko siya. Hindi kayang tignan ang paggaladkad sa kanyang asawa palabas ng mansyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amara ang dahan-dahang pagkamatay ng huling bahagi ng kanyang puso para kay Leon. Leon, pakiusap. Ang huling bulong ni Amara habang hinihila siya ng mga pulis sa hallway. Nadaanan niya ang silid ni Liana. Nakita niya ang kanyang anak sa pintuan, yakap ang isang lumang manika. Ang mga mata nito ay puno ng kilabot habang pinapanood ang pag-alis ng kanyang ina. Mama! Mama, saan ka pupunta? Ang iyak ni Liana. Ang tunog ng boses ng bata ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa kaluluwa ni Amara. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang yakapin ang bata. Ngunit ang mga kamay ng mga pulis ay tila mga rehas na hindi niya matakasan. Huwag kang tumingin, Liana. Pumasok ka sa loob. Ang utos ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay tila isang malupit na hangin na nagpatahimik sa bata. Habang isinasakay si Amara sa loob ng sasakyan ng pulis, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa kanyang pagdurusa. Ang bawat patak sa bintana ng sasakyan ay tila mga luha ng langit para sa isang inang ninakawan ng lahat. Ngunit sa ilalim ng kanyang balabal, naramdaman niya ang maliit at matigas na bagay. Ang voice recorder na kanina pa nakabukas, lihim na itinatago sa isang maliit na bulsa na hindi napansin ng mga pulis. Doon, sa gitna ng kanyang pagkatalo, isang bagong apoy ang nagliyab sa kanyang mga mata. Hindi ito ang dulo. Ito ang simula ng kanyang paghihigante. Dinala si Amara sa isang madilim at masikip na selda. Ang amoy ng kalawang at ihi ay sumalubong sa kanya, isang malupit na kaibahan sa marangyang buhay na iniwan niya sa mansyon. Naupo siya sa malamig na semento, niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang bawat tunog ng pagpihit ng susi sa kanyang selda ay tila isang paalala na siya ay mag-isa na sa labang ito. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang pamilyar na tinig mula sa kabilang selda. Isang mahina at gumaralgal na pag-awit. Tulog na, mahal kong anak. Ang iyong ina ay narito. Napabangon si Amara. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Clara? Clara, ikaw ba yan? Ang pabulong niyang tawag. Ang kanyang muka ay idinikit sa malamig na bakal ng rehas. Isang matagal na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang maputlang muka ang lumitaw mula sa kadiliman ng katabing selda. Ang mga mata ng babae ay malalim at puno ng pait. Ngunit may bakas ng katinuan na tila muling nagising. Amara, ang mahinang tugon ng babae. Dinala nila ako rito. Sabi ng Donya, tapos na ang oras ko sa teatro. Dito na raw tayo, parehong mabubulok. Hinawakan ni Amara ang kamay ni Clara sa pagitan ng mga rehas. Ang init ng kanilang mga palad ay tila isang sumpa ng pagkakaisa. Hindi, Clara. Hindi tayo mabubulok dito. May dala akong ebidensya. May dala akong boses ng katotohanan. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Amara, narinig nila ang mabibigat na yabag ng sapatos na patungo sa kanilang direksyon. Hindi iyon ang mga gwardiya ng presinto. Ang tunog ng tungkod na tumatama sa semento ay tila isang babala na ang kamatayan ay dumarating na para sa kanila. Siguraduhin ninyong hindi na sila makakalabas ng buhay bukas ng umaga. Ang boses ni Doña Esmeralda ay narinig mula sa labas ng pintuan ng detention area. Kausap ang isang lalaking may boses na tila galing sa ilalim ng lupa. Ang pinakamatinding dilim ay hindi ang kawalan ng ilaw, kundi ang kawalan ng pag-asa sa gitna ng katotohanan. Sa loob ng malamig at masikip na selda, ang bawat hininga ni na Amara at Clara ay tila nakikipagpaligsahan sa amoy ng kalawang at pagkabulok. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na nagpapahirap sa kanila na kumilos. Nakaupo sila sa sahig. Ang kanilang mga kamay ay maghahawak sa pagitan ng mga rehas na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Dalawang babaeng pinag-isa ng iisang kaaway at iisang pagdurusa. Clara, may kailangan kang malaman. Ang pabulong na panimula ni Amara
Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pananabik. Si Liana, ang batang inaalagaan ko sa loob ng 10 taon. Siya ang anak mo. Siya ang sanggol na kinuha sa iyo ni Doña Esmeralda. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Naramdaman ni Amara ang biglang paghitpit ng hawak ni Clara sa kanyang kamay. Ang mga mata ni Clara, na dati ay tila walang buhay, ay biglang nagliyab sa isang matinding emosyon. Isang halo ng pait, pangungulila, at isang nagbabagang pagmamahal ng isang ina. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Sinusubok ang bigkasin ang salitang matagal nang ipinagkait sa kanya. Anak ko, ang hikbi ni Clara. Ang tunog ng kanyang boses ay tila isang kwerdas ng gitara na biglang naputol. Binuhay niya ako sa gitna ng baliw na sayaw. Para lang nakawin ang hininga ng aking hininga. Hayop ka, Esmeralda! Ililigtas natin siya, Clara. Pangako ko sa'yo, hindi tayo mamamatay rito, ang mariing sabi ni Amara. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang kamatayan ay dahan-dahan nang lumalapit sa kanila sa anyo ng mga yabaglang sapatos sa labas ng detention area. Narinig nila ang tunog ng pagpihit ng mabigat na kandado ng pangunahing pinto. Hindi ito ang regular na palitan ng mga gwardiya. Ang mga hakbang ay mabibigat, sadyang ginawa upang maghatid ng kilabot. Isang lalaking may takib ang mukha ang lumitaw sa hallway. Hawak ang isang mahabang patalim na naglalaro sa ilalim ng malamlam na ilaw ng selda. Tapusin na natin ito ng mabilis. Ang boses ng lalaki ay tila galing sa ilalim ng lupa. Walang emosyon. Parang isang makina. Napayakap si Amara sa mga rehas. Pilit na hinahanap ang anumang bagay na pwedeng magsilbing sandata. Ngunit bago pa man makalapit ang lalaki, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong mabigat na bagay ang narinig mula sa likuran nito. Ang lalaki ay natumba, nawala ng malay, at sa likod niya ay nakatayo si Leon. Ang mukha ni Leon ay puno ng pasa at sugat. Ang kanyang baro ay punit-punit, tila nakipagbuno sa sariling mga gwardiya para lamang makarating dito. Hawak niya ang isang kumpol ng mga susi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagmamadali. Leon! Ang sigaw ni Amara. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa tuwa at gulat. Patawarin niyo ako, Amara, Clara. Patawarin niyo ako sa pagiging duwag. Ang hikbi ni Leon habang pilit na binubuksan ang selda ni Amara. Hindi ko kayang hayaan na pati kayo ay mawala sa akin. Tama na ang 18 taon ng kadiliman. Nang mabuksan ang mga selda, mabilis na lumabas ang 2 babae. Inalalayan ni Leon si Clara na hirap pang lumakad dahil sa epekto ng mga gamot. Ang kanilang pangtakas sa loob ng presinto ay tila isang eksena sa isang masamang panaginip. Bawat anino ay tila mga tauhan ni Doña Esmeralda na handang humarang sa kanila. Saan tayo pupunta, Leon? Ang tanong ni Amara habang sumasakay sila sa isang lumang sasakyan sa labas. Sa Teatro Esmeralda, ang sagot ni Leon. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong determinasyon. Ngayong gabi ang kaarawan ni Mama. Nandoon ang lahat ng matataas na tao sa lipunan, ang mga opisyal, ang media. Iyon ang lugar kung saan niya huling itinago si Clara. At iyon din ang lugar kung saan natin tatapusin ang kanyang kasinungalingan. Narating nila ang teatro sa gitna ng kabilang panig ng gabi. Ang gusali ay punong-puno ng mga mamahaling sasakyan at mga taong nakasuot ng naggandahang mga gown at Amerikana. Isang malaking selebrasyon para sa reyna ng mga kasinungalingan. Pumasok sila sa likurang bahagi ng teatro. Ang pamilyar na amoy ng alikabok at lumang kahoy ay muling sumalubong sa kanila. Inayos ni Amara ang suot ni Clara. Ang lumang puting bestido na tila naging simbolo ng kanyang paghihirap. Inilabas ni Amara ang kanyang voice recorder, sinisiguradong handa na ang boses na wawasak sa kuta ng Donya. Handa ka na ba, Clara? Ang tanong ni Amara. Tumango si Clara. Ang kanyang muka ay tila naging matigas na bato. Wala nang takot.
Ang tanging naroon ay ang apoy ng isang inang naghahanap ng hustisya. Sa loob ng main hall, nagsimula nang magsalita si Doña Esmeralda sa itaas ng entablado, hawak ang isang baso ng champagne, nagmamalaki sa kanyang mga kawanggawa at sa karangalan ng kanyang pamilya. Nakatayo sa tabi niya si Liana, na tila isang palamuti lamang sa kanyang tagumpay. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang katatagan ng pamilya Esmeralda, ang panimula ng Donya. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, ang malalaking telon ng entablado ay dahan-dahang bumukas. Ang musika ng gramopon, ang pamilyar at nakakangilong tunog ng sayaw sa hating gabi, ay biglang umalingaw-ngaw sa buong teatro. Mula sa kadiliman ng backstage, lumakad palabas si Clara, suot ang kanyang puting belo, dahan-dahang sumasayaw patungo sa gitna ng liwanag. Ang mga panauhin ay napasinghap, ang ilan ay nabitawan ang kanilang mga baso. Ang katahimikan ay tila isang pagsabog na nagpabago sa mukha ni Doña Esmeralda mula sa tagumpay tungo sa matinding kilabot. At sa likuran ni Clara, lumabas si Amara. Hawak ang mikropono na konektado sa sound system ng teatro. Ang bawat speaker ay naglabas ng isang boses, ang boses ni Doña Esmeralda na umaamin sa kanyang mga krimen mula sa lihim na recording ni Amara. Ang bawat sulok ng Teatro Esmeralda ay tila nayanig hindi ng malakas na kulog, kundi ng boses na nagmumula sa mga dambuhalang speaker. Ang boses ni Doña Esmeralda na puno ng pot at pag-amin sa kanyang mga madidilim na lihim. Ang mga panauhing nakasuot ng mamahaling sutla at belas ay tila naging mga rebulto ng pagkabigla. Ang ilan ay napahawak sa kanilang dibdib, ang iba ay hindi malaman kung saan titingin, habang ang bawat salita ng Donya tungkol sa pagkulong kay Clara at pagmamanipula kay Amara ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Clara. Ang kanyang puting bestido ay tila naglalabas ng sariling liwanag sa ilalim ng spotlight. Hindi siya gumagalaw, ngunit ang kanyang presensya ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ulap ng mga gamot, ay nakatitig ngayon ng diretso kay Doña Esmeralda. Ang bawat luhang dumadaloy sa pisngi ni Clara ay tila isang hatol sa 18 taon na pagnanahaw sa kanyang buhay. Magsinungaling ka ngayon, Mama. Sabihin mo sa kanila na imahinasyon lang ang lahat ng ito. Ang hamon ni Amara mula sa gilid ng entablado. Ang kanyang boses sa mikropono ay matatag, puno ng kapangyarihang nagmumula sa isang inang wala ng takot na mawalan. Si Doña Esmeralda ay napaatras. Ang kanyang hawak na baso ng champagne ay dahan-dahang nadulas sa kanyang nanginginig na mga daliri at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila hudyat ng pagkadurog ng kanyang binuong kaharian ng kasinungalingan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng awtoridad ay naging isang maskara ng purong kilabot. Hindi ito totoo. Isang paninira lamang ito ng isang babaeng baliw, ang hiyaw ng Donya. Ngunit ang kanyang boses ay nanginghinig at manipis, tila isang tuyang dahon na hinahangin. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi. Ngunit ang nakita niya ay ang mga matang puno ng paghamak mula sa mga taong dati ay yumuyuko sa kanya. Biglang tumakbo si Liana mula sa gilid ni Doña Esmeralda patungo kay Amara. Mama! Mama! Ang iyak ng bata habang mahigpit na yumayakap sa binti ni Amara. Sa sandaling yon, ang lahat ng pagpapanggap ay natapos na. Niyakap ni Amara ang bata. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa buhok ni Liana, habang ang kanyang paningin ay nananatili sa kanyang biyenan. Tapos na ang paghahari mo, Mama? Ang sabi ni Leon habang lumalabas mula sa backstage. Ang kanyang mga sugat sa mukha ay kitang-kita ng lahat, isang buhay na ebidensya ng karahasang kayang gawin ng Donya kahit sa sarili nitong anak. Hindi na kami matatakot sa iyo. Hindi na kami magiging mga multo sa sarili naming buhay. Sa gitna ng desperasyon, nawala na ang lahat ng katinuan ni Doña Esmeralda. Mabilis siyang lumapit sa kanyang bitbit na bag sa itaas ng mesa at inilabas ang isang maliit na baril. Ang tunog ng pagkasa ng bakal
ay tila isang matalim na huni sa gitna ng katahimikan. Itinutok niya ang baril kay Amara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung mawawala ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa inyo. Ang sigaw ng Donya. Ang kanyang hysterical na tawa ay umalingaw-ngaw sa buong teatro. "Huwag, Mama!" ang sigaw ni Leon. Sa isang iglap, humarang si Leon sa harap ni na Amara at Liana. Isang matinding putok ang narinig na sinundan ng sigawan ng mga tao sa loob ng teatro. Ngunit hindi si Amara ang natumbahan. Si Leon ay dahan-dahang napaupo sa sahig, hawak ang kanyang balikat kung saan dumadaloy ang pulang likido na tila isang mansa sa kanyang puting Amerikana. Ang bawat patak ng dugo sa sahig ay tila paghuhugas sa kanyang mga nakaraang pagkukulang. Nang makita ni Doña Esmeralda ang kanyang sariling anak na duguang nakahandusay, dahil sa kanyang kamay, ang baril ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga palad. Napaluhod ang matanda. Ang kanyang mga kamay ay itinabon sa kanyang muka, habang nagsisimulang humalinghing na tila isang hayop na nasugatan. Ang kanyang isipan, na dati ay puno ng mga plano at kontrol, ay tuluyan ng bumigay sa bigat ng kanyang sariling kasalanan. "Leon! Leon!" ang sigaw ni Amara habang mabilis na lumalapit sa asawa. Inalalayan niya ang ulo ni Leon sa kanyang kandungan, habang si Clara naman ay lumuhod sa kabilang panig. Ang kanyang mga kamay ay hinaplos ang mukha ni Leon. Sa sandaling iyon, ang dalawang babaeng minahal ni Leon ay magkasamang nagdadalamhati at nagpapatawad sa ilalim ng ilaw ng entablado. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay narinig mula sa labas. Papalapit ng papalapit. Ang mga awtoridad ay pumasok sa loob ng teatro, hindi para hulihin si Amara, kundi para kunin ang Donya na ngayon ay nakatitig na lang sa wala, patuloy na tumatawa at umiiyak ng sabay. Tuluyan ang nilamon ng sariling kadiliman. Dahan-dahang iminulat ni Leon ang kanyang mga mata at tumingin kay Amara. Pagkatapos ay kay Clara. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng hapdi. "Ligtas na kayo. Sa wakas. Malaya na tayo." Ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa takot, kundi sa amoy ng sariwang jasmine na dahan-dahang humahalimuyak sa buong harden. Wala na ang malamig na simoy ng ulan na tila nagbababala ng panganib. Ang Teatro Esmeralda, na dati ay isang madilim na kabaong ng mga lihim, ay muling binuksan ang kanyang mga pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga bintana ay wala ng rehas at ang mga telon ay kulay ginto, sumasalamin sa bagong pag-asa ng mga taong nananatili sa loob nito. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang kaharian ng kasinungalingan ni Doña Esmeralda. Ang mansyon na dati ay puno ng nakabibinging katahimikan ay punong-puno na ngayon ng tunay na tawanan at ang masayang pagtakbo ng mga paa ni Liana sa pasilyo. Si Leon ay nakatayo sa balkonahe. Ang kanyang balikat ay meron pa ring marka ng sugat mula sa bala. Ngunit ang kanyang mga mata ay wala na ang anino ng pag-aalinlangan. Dahan-dahan siyang lumingon nang maramdaman niya ang malambot na kamay ni Amara na humawak sa kanyang braso. "Handa ka na ba?" Malapit nang magumpisa ang unang pagdatanghal ni Liana, ang nakangiting sabi ni Amara. Ang kanyang mukha ay maaliwalas. Ang bawat linya ng pagdurusa noon ay napalitan ng isang kapayapaang nahanap sa gitna ng katotohanan. "I can't believe we're here, Amara." Minsan, feeling ko na nanaginip pa rin ako. Na baka pagising ko, nandoon pa rin ako sa ilalim ng entablado, kaya kapang mga anino, ang mahinang tugon ni Leon. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at dinala ito sa kanyang mga labi. "Thank you for not giving up on me, even when I was too weak to fight for us." "Hindi mo na kailangang magpasalamat, Leon. Pinatawad na kita, hindi dahil kinalimutan ko ang lahat, kundi dahil mas mahalaga ang bukas nating dalawa kaysa sa kahapon nating puno ng pait." Ang sagot ni Amara. Sa loob ng teatro, ang mga upuan ay puno ng mga bata mula sa kalapit na bayan. Ang dating lugar ng pagdurusa ay isa na ngayong paaralan ng sining at musika. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Clara.
hindi na siya ang babaeng nakasuot ng punit-punit na pangkasal. Ang kanyang suot ay isang simpleng bestido na kulay asul, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katinuan at ligaya. Siya ang nagsisilbing guro ng sayaw sa teatro. Nang makita ni Clara sina Amara at Leon sa audience, isang matamis at tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit sa kanya si Liana, na ngayon ay suot ang kanyang maliit na tutu at mahigpit siyang niyakap. "Tita Clara, ready na po ako!" Ang masayang sabi ni Liana. Pinanood ni Amara ang tagpong iyon nang may malalim na pasasalamat sa kanyang puso. Ang bata ay may dalawang ina. Isang nagbigay sa kanya ng buhay at isang nagbigay sa kanya ng pag-aaruga. Wala ng selos, wala ng agawan. Ang pagmamahal ay hindi na isang kompetisyon, kundi isang malawak na karagatan kung saan lahat sila ay malayang lumalangoy. Samantala, sa isang malayong pasilidad, si Doña Esmeralda ay nakaupo sa isang puting silid. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagawa ng mga kilos na tila nagbibilang ng pera o nag-aayos ng mga dokumentong wala naman doon. Paminsan-minsan, tumatawa siya ng mahina at bumubulong ng mga pangalang wala nang nakakarinig. Ang kanyang parusa ay hindi lamang ang rehas ng institusyon, kundi ang sarili niyang isipan na nakakulong sa isang panahong siya pa ang reyna. Isang reynang walang alipin, walang anak, at walang kahit na anong pagmamahal. Pagkatapos ng pagtatanghal, naglakad ang pamilya pa uwi sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ang oras ay malapit na sa 2:00 ng madaling araw, ngunit wala nang sinuman ang nanginginig sa takot. Ang bawat hakbang nila sa kalsada ay tila isang bagong kabanata na isinusulat sa bawat segundong lumilipas. "Amara, do you think things happen for a reason?" Ang tanong ni Leon habang bitbit ang nakatulog na si Liana. "Maybe. Siguro kailangan nating dumaan sa dilim para matutunan nating pahalagahan ang liwanag. Happiness isn't free, Leon. May presyo ang bawat tawa nating ngayon. At iyon ay ang lakas na bitawan ang mga bagay na pilit nating hinahawakan kahit masakit na." Ang makabuluhang sagot ni Amara. Pagpasok sa bahay, inihiga nila si Liana sa kanyang kama. Nanatili si Amara sa balkonahe ng kanilang silid. Tinitingnan ang malawak na lupain ng mga Esmeralda na hindi na simbolo ng pang-aapi, kundi ng bagong simula. Kinuha niya ang kanyang bagong talaarawan, isang notebook na may mga puting pahina na naghihintay na mapunan ng mga kwento ng saya, ng paglalakbay, at ng simpleng buhay. Ang 2:00 ng madaling araw ay hindi na oras ng pantakas. Ito na ang oras ng mahimbing na pagtulog, ng payapang panaginip, at ng katiyakan na pagising sa umaga. Ang katotohanan ay hindi na isang multong dapat katakutan, kundi isang kaibigang kasama sa bawat hininga.